Alexa's POV. Diyan ka lang at wag kang gagalaw, galit na sabi ng lalaki na sige pa rin ang ginagawa, sa babaeng nasa harapan niya na ngayon, at masama na ang tingin sa akin. Sa akin ka lang tumingin, dagdag utos pa ng lalaki, kaya wala akong nagawa dahil sa takot ko sa itsura niya ngayon. Lahat ng galit ko kanina ay parang naglahong parang bula, at napalitan ng sobrang kaba at takot, tapos ang babae naman niya ay parang nakabawi na at panay na ang ungol. Napag-alaman kong Lucas ang pangalan, dahil iyon ay ang itinawag sa kanya ng babae. Ang ikinatataka ko lang ay kung bakit sa akin siya nakatingin, at tila walang pakialam sa kaniig. Hindi ko maiwasang mapalunok, dahil sa naging paraan ng pagtingin niya sa akin, na tila ako ang kanyang inaangkin. Nanuyo ang aking lalamunan na parang gusto kong uminom ng malamig na tubig. Yung maraming marami at malamig na malamig. Hindi namin iniaalis ang aming tingin sa isa't isa, at hindi ko rin malaman kung bakit hindi ko magawang maibelang ang tingin ko sa iba. Gusto kong isipin na dahil natatakot ako sa kanya pero may bahagi ng kalooban ko na nagsasabing may higit pa roon, nang matapos sa ginagawa sa babae. Makakaalis ka na, sabi ni Lucas, sa nagulat na babae. Wala naman itong nagawa kung hindi gawin ang sinabi ni Lucas, marahil ay takot din siya. Sinundan ko ng tingin ang papaalis na babae na itinaas lang din ang panloob, bago inayos ang vestida niyang nakataas lang. Sinabi ko bang pumunta ka dito? Napatingin ako sa pinanggalingan ng tinig, at hindi ko mapigil ang mapalunok na naman nang makita ko si Lucas na nakasandig sa kanyang office table, habang nakahalukip-kip ang kanyang dalawang braso sa kanyang dibdib, at nakatingin sa akin na tila may kong anong gustong gawin. Pero dahil din sa sinabi niya ay naalala ko ang sinabi ng aking kaibigang si Nadia, kaya lakas loob ay kinumpronto ko siya. Sinungaling ka. Tumaas ang isang kilay niya pagkarinig nun. Paano mo nasabi? Relax na tanong ni Lucas, yung akala mo ay totoong hindi siya sinungaling. Sabi mo ay nasa iyo ang aking kapatid, pero wala naman pala, ginamit mo siya para mapapayag ako sa gusto mo. Sigaw ko ulit. Lumakas yata ang loob ko dahil sa sinabi ni Nadia, dahil alam kong wala sa mga kamay niya ang aking kapatid, at hinding-hindi ito mapapahamak. Napapalatok si Lucas bago hinubad ang coat na suot niya, natanggal na sa pagkakabutones saka ipinatong sa upuang nasa tabi lang din niya. Hindi man lang nila nagawang makapagtanggal ng kanilang mga saplot, at ganun lang ba talaga iyon? Pagkabunot niya tapos na. Naipilig ko ang aking ulo, bakit ba pumasok sa isipan ko iyon? Wala na akong pakialam kung 5 seconds lang tumagal ang paggagamitan nila. Hindi ni Lucas inaalis ang pagkakatingin sa akin, habang inililislas niya ang manggas ng suot niyang puting long sleeves, na nakatanggal na rin ang dalawang butones sa bandang itaas. Kaya naman kitang-kita ko na rin ang malapad niyang dibdib na mayroong tato. Lumapit ka, sabi ni Lucas, pero hindi ko sinunod. Nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil hindi nga ako tuminag sa kinatatayuan ko. Hindi siya nagsalita, bagkus ay kinuha niya ang kanyang cellphone at ini-loudspeaker pa niya. Boss, boses iyon ulit ni Lester. Ano yon? Gagawin na naman niya yung ginawa niya kanina. Hindi na niya ako maloloko ngayon, hindi pa rin ako tuminag, at nanatili sa aking kinatatayuan habang nakatingin pa rin siya sa akin. Kumusta ang bata? Tanong ni Lucas. Alam kong hindi totoo iyon, kaya hindi pa rin ako kumibo at sinalubong ko pa ang kanyang mga mata. Tapos nang umiyak boss pero gusto daw niyang makausap ang ate niya, pero ang sabi ko ay kasama niya ang kanyang asawa. Nanlaki ang aking mga mata, pero pinigilan ko ang sarili kong lumapit dahil baka hindi iyon totoo. Sa kasinong asawa ang sinasabi ng Lester na yon? Put him on the phone, nakikinig ang ate niya. Sinaniban ako ng sobrang takot nang sabihin niya iyon. Pero bago pa ako makareact, ay narinig ko na ang boses ng pinakamamahal kong kapatid. Hello, ate. Mabilis akong nakalapit kay Lucas, at kukunin ko sana ang cellphone sa kanyang kamay, ngunit mabilis naman niya iyong naiiwas kaya naman halos sumubsob ako sa kanyang dibdib. Hello, Miko. Sino ito? Ko ba ang asawa ni ate? Tanong ng aking kapatid. Bakit hindi siya ang tanungin mo? Sagot naman ni Lucas na ngayon ay nakangising nakatingin sa akin. Saka itinapat ang cellphone sa aking bibig. Miko, okay ka lang ba? Tanong ko agad. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa nila sa kapatid ko.
Ayos lang ako ate. Buti na lang at nakausap na kita. Sabi kasi ni Kuya Lester, ay magkasama daw kayo ng iyong asawa, kaya hindi ka raw makatawag sa akin. Kailan ka nagpakasal? Saka yung lalaki bang nagsalita kanina ang napangasawa mo? Hindi naman mukhang takot ang tunog ng boses ng kapatid ko, kaya naman bahagyang lumuwag na rin ang aking paghinga. Ate, hindi ka na nakasagot. Ha? Oo, asawa ko nga siya. Nagtama ang mga mata namin ni Lucas, kaya kitang-kita ko ang kanyang pagngisi. Alam na niya ngayon, na kahit anong hilingin niya sa akin ay gagawin ko para sa kaligtasan ng aking kapatid, na sigurado na akong hawak ni Lucas. Nagkausap pa kami ni Miko, at nagpaalam na ito dahil inaantok na raw siya. Mabilis namang tinapos ni Lucas ang call, at saka ipinatong ang kanyang cellphone sa lamesa. Alam kong nagkamali ako, kaya naman mabilis na akong tumalikod sa kanya, ngunit mabilis din niya akong nahawakan sa kamay at pinigilan. Dahilan upang tumama ang aking mukha sa kanyang dibdib. Next time, huwag kang basta-basta pumasok sa opisina ko. Opo, mabilis kong sagot saka nagpumilit makawala sa kanyang pagkakahawak, ngunit hindi ko magawa. Saan ka pupunta at bakit ka nagmamadali? Inaantok na rin kasi ako kaya babalik na ako sa kwarto ko. Look at me, Alexa. Always look at me, kapag kinakausap kita or magkasama tayo, naiintindihan mo ba? Kagaya ng kagustuhan ni Lucas, ay tumangala ako at tumingin sa kanya. Tapos ay naramdaman kong hinawakan niya ako sa aking baba gamit ang kanyang hintuturo, at hinlalaki. Kiss me. Utos iyon at hindi request. Dahil nagpadalos-dalos ako ay kailangan ko ngayong pagbayaran ang katangahan ko. Pumikit ako para halikan siya ngunit, open your eyes. Gusto kong makita mo kung sino ang hahalikan mo. Huminga ako ng malalim, bago damilat at saka dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya. Ang problema nga lang, ay kahit na anong pilit kong maabot ng mga lobby ko ang mga lobby niya, ay hindi iyon magtagpo dahil sa taas niya. Nakatingkayad na ako at lahat pero kulang pa rin. Seriously, hindi ka ba kumain ng masustansyang pagkain, noong bata ka pa para madagdagan kahit na konti ang height mo? Tanong ni Lucas, na tila nang uuyam. Nakakainis na pati ang height ko ay idinamay pa niya. Ano kung hindi mahirap lang kami, at maagang namatay ang mga magulang ko, tapos sa demonyong mag-asawa na walang pakialam kami napadpad na magkapatid, tapos ngayon ay sayo. Hindi ko na natuloy ang aking sasabihin, dahil bigla na lang niya akong hinalikan. Nanlalaki ang aking mga matang nakatingin sa kanyang mga mata, natitig din sa akin habang sige ang ginagawa niyang paghalik sa akin, nakayuko na ito habang nararamdaman ko ang kanyang mga kamay, na nakayapos sa aking baywang, na naging dahilan upang halos kargahin na niya ako. Ang mga kamay ko ay nasa kanyang mga balikat, at mahigpit na nakakapit na akala mo ay mahuhulog ako. Hindi niya inaalis ang pagkakatingin sa akin, at ganun din naman ako habang pilit kong ginagaya ang ginagawa ng kanyang bibig sa akin. He's my first kiss, and aaminin ko, kahit na napakasama ng tingin ko sa kanya, dahil nga isa siyang mamamatay tao, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng kakaiba para sa kanya, lalo na sa napaka-eksperto niyang paghalik sa akin, na tila gusto ko ng higit pa roon ang gawin namin. Ang tagal na magkahinang ang aming mga lobby, at tumigil lang ng kapwa na kami pangapusan ng hininga. Siguraduhin mong matututunan mo ang humalik ng tama, Alexa. Bigla akong parang nabuhusan ng malamig na tubig, at bigla ko siyang naitulak. Akala ko ay matutamba ako dahil sa aking ginawa, ngunit nasa baywang ko pa rin ang mga kamay ni Lucas, na nakakapit sa akin na agad din niyang binitawan. Pagkatapos ay mabilis na akong nanakbo palabas ng kanyang opisina papunta sa living room, paakyat sa second floor hanggang sa marating ko na ang aming silid. Hinihingal na sumandal ako sa likod ng pintuan, at saka ko sinabunutan ang aking sarili. Anong nangyayari sa'yo, Alexa? Tanong ko sa sarili ko habang nakaturo ang aking daliri sa aking mukha. Nagpapadyak ako palakad papunta sa kama, saka pabagsak na naupo. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Dapat ay takot at galit ako sa lalaking iyon, ngunit bakit parang may kakaiba sa akin? Hindi ko maitatanggi pero nagustuhan ko talaga. Bigla kong tinakpan ng aking dalawang palad ang aking mukha, at saka ako sumubsob sa kama,
at nagpapagpag ng aking mga paa na tila bata. Anong nangyayari sa'yo? Bigla akong napabalikwas ng bangon, dahilan upang bumagsak ako sa sahig ng pabukaka, bago ako biglang nakarinig ng pagsipol. Pagtingala ko ay nakatayo sa may pintuan ang daymuhong lalaki, at nakatingin sa akin bago niya isinara ang pintuan, at sumandal doon, saka humalukip-kap. Hindi ako makatayo sa pagkakahiga dahil sa sakit ng aking balakang, pero si Lucas ay nakatayo pa rin sa pinto at prenteng-prenteng nakatingin sa akin, na ikiinatak ako dahil mukhang nag-e-enjoy ang loko. Umusok ang ilong ko sa galit, nang mapagtanto kong sa pagitan ng aking mga hita ito nakatingin, at naalala kong wala nga pala akong panloob. Dali-dali kong itinikom ang aking mga hita na nagpabelang ng tingin niya sa akin, sa mukha ko. Ang damot mo naman, sabi niyang tila nang aasar. Hindi ako nakapagsalita dahil hindi dapat bagay sa kanya ang gamanan, pero bakit ang pogi niya sa paningin ko? Nakita kong lumakad siyang palapit sa akin, kaya naman sinikap kong matayo agad. Kaya lang ay malalaki ang mga hakbang niya, kaya naman nabuhat na niya ako, at nilapag sa kama bago pa ako nakahuma. Sa pagkakaalam ko ay may kasamang underwear ang paper bag na binigay ko sa'yo. Bagong bili iyon at hindi pa nalalabhan, paano kung manggatiang? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil sa hiya. Kakamutan ko, sabihin mo lang. Bastos, gulat kong sabi. Bakit? Sabi mo baka manggati, ano namang masama kung kamutin ko? Nakangisi ito kaya nainas ako. Kaya kung kamutin ang sarili ko. Tapos ay tinulak ko siya saka ako tumayo. Medyo masakit pa ang balakang ko pero ayos lang. Basta ang mahalaga ay makalayo ako sa kanya, at baka kung ano na naman ang mangyari at magpakamot nga ako sa kanya, ano ba itong naiisip ko? Isang linggo ang matuling lumipas, nasa bahay pa rin ako ni Lucas, at balak na yata niya akong buruhin, dahil ni minsan ay hindi man lang niya ako niyayang lumabas. Natatakot naman akong magsabi dahil nga ako'y alipin lang. Ang tanging nakakapagpalubag ng aking kalooban, ay ang pagkakataong binibigay niya upang makausap ko ang aking kapatid, na mukhang nasa maayos na kalagayan naman ayon na rin sa kanyang boses kagaya ngayon. Ate, sabi ni Kuya Lester ay sa ibang school na ako papasok ngayong pasukan. Ayaw na daw ni Kuya Lucas na doon pa sa dati ako pumasok, dahil malayo na dito sa tinitirhan ko. Gusto kong tanungin kung nasaan siya, kaya lang ay nag-aalala naman ako na magtanong din ito sa akin, tapos ay hindi ko alam kung saan eksakto ako naruroon. Sa totoo lang ay nauna pa niyang nalaman na Lucas, ang tunay na pangalan ng lalaking kaharap ko ngayon kaysa sa akin. Hindi ko naman din siya tinatanong. Basta Lucas lang ang alam ko, dahil nga narinig kong tinawag siyang ganon ng babaeng Catholic niya. Mag-aral ka ng maayos, at lagi mong tatandaan na maging mabuting tao palagi, kagaya ng sinasabi sa atin nila nanay noon. Hindi ko kinakalimutang paalalahanan siya, dahil iyan din ang bilin ng aming mga magulang noon. Isa pa, nasa poder siya ng mga taong halang ang bituka, baka mamaya ay turuan pa siya ng mga itong gumawa ng mali. Hindi ko nga alam kung paanong naging magkapatid ang nanay ko, at si Tita Soledad gayong napakalayo ng ugali nila sa isa't isa, syempre naman ate, lagi kong tinatandaan yan. Napangiti ako at nakahinga ng maluwag, nang marinig ko ang sinabi niya. Tapos ay bigla akong napatingin kay Lucas, na nakatingin din sa akin na tila naiinip. Sige na, tatawag na lang ako ulit. Paalam ko na sa kapatid bago ko in-end ang call, at saka inabot sa lalaki ang kanyang cellphone. Tapos na, tanong ni Lucas. Hindi pa sana kaya lang mukhang inip ka na. Napansin kong huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Hindi ko naman kinukuha, nakatingin lang ako sa'yo. Ayun na nga, nakatingin ka. Paano naman kaming makakapag-usap ng maayos ng kapatid ko, kung naiisip kong anytime, bigla ka na lang magagalit. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Hindi mo ba napapansin ang haba ng pasensya ko sa'yo? Hinahayaan nga kitang gawin ang gusto mo, nakita mo naman regular mong nakakausap ang kapatid mo. Kausap nang nakakandong ako sa'yo. Ano naman sa tingin mo ang mapag-uusapan namin kung hindi? Ako komportable dito. Anong masama kung nakakandong ka sa akin? Bakit? May iba ka bang gustong kandanggen? Nakatiimbagang ito na parang pinipigilan niyang magalit, na dapat ay ako ang siyang makaramdam nun, dahil sa sinabi niya.
Ni wala nga akong tinitingnan na kahit na sinong lalaki, noong malaya pa ako, ngayon pa kayang nakakulong na ako sa kanya. Ang imposible mo, alam mo yun. Sabi ko bago ako sumubok tumayo mula sa pagkakakandong sa kanya. Pero kagaya ng lagi ni Lucas ginagawa ay pinigilan niya ako. Saan ka pupunta? Tanong niya. Bukod dito at sa kwarto, may iba pa bang parte ng bahay mo ang pinupuntahan ko? Don't be sarcastic, Alexa. Sinabi ko na sa'yo na hinahabaan ko ang pasensya ko, kaya huwag mong sagarin. At ano ang gagawin mo kung maubos man yan, tatakutan mo akong sasaktan mo ang kapatid ko. Papatayin mo ako. Yes, Alexa, papatayin kita. Bigla akong kinilabutan sa sinabi ni Lucas. Nanindig ang aking balahibo at hindi ako nakakibo dahil sa takot. Pero biglang umunat ang aking likod nang ipasok niya ang kanyang kamay sa loob ng vestidang suot ko. Papatayin kita sa sarap, bulong ni Lucas. Pakiramdam ko ay mababaliw ako sa ginagawa sa akin ni Lucas. Kahapon, nang sabihan niya akong papatayin sa sarap, at naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking harapan, ay noindang ang mundo ko. Nagregudan ang puso ko dahil kahit na may panloob akong suot noon, ay tila ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang kamay na humahagod sa aking harapan. Na naging dahilan upang magpapula ng aking pisngi. Masasabing bata pa ako, at walang karanasan, pero hindi naman ako inosente sa ganang bagay lalo na sa klase ng lugar na kinalakihan ko, kung saan talamak at normal na lang na lumalabas sa bibig ng mga tao ang mga kabastusan. Ngunit sinikap ko na kahit ganon, ay mainggatan ko ang aking sarili pati na ang aking kapatid. Pasalamat na rin ako sa magulang ni Selena, na nagsilbing parang mga magulang ko na rin dahil sa pag-aalala, at pagmamahal na ipinapakita nila sa amin ni Miko. Laking pasalamat ko ngayon at umalis si Lucas, hindi ko alam kung saan siya nagpunta, dahil hindi rin naman niya sinabi at hindi rin naman ako nagtanong. Kahit naman kasi gawin ko yun ay siguradong hindi rin naman niya ako sasagutin, dahil sino ba naman ako sa buhay niya. Isang parausan na hindi niya kailangang pagsabihan ng kahit na anong tungkol sa kanya. Speaking of parausan, bukod sa mga paghawak-hawak at panunukso niya sa aking katawan, ay wala pa siyang ginawa sa akin. Kahapon nga ay akala ko gagawin na niya, ngunit nakahinga ako ng maluwag nang bigla itong tumigil, at saka ako hinayaan ng makatayo mula sa pagkakaupo sa kanyang kandanggan. Pero may parte ng katawan ko ang gustong ipagpatuloy ni Lucas ang ginagawa niya. Hindi ako ipokrita para itanggi pa yan. Sa reaksyon ng aking katawan, alam kong nagugustuhan ko ang lahat ng iyon. Kagaya ng lagi ay nasa silid lang ako, sa may balcony, kung saan natatanaw ko ang magandang paligid. Malawak ang pag-aaring ito ni Lucas, at maraming puno at mga halaman sa paligid na nagbibigay ng sariwang hangin. Kahit dito sa kinauupuan ko ay malilim, dahil sa sanga ng mataas na punong kahoy na hindi ko alam ang tawag. Alas 9 pa lang ng umaga pero si Lucas ay kanina pang madaling araw umalis, at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Hindi rin ako nag-breakfast, dahil wala akong gana, isa pa sa naipaman kasi ako na walang ganon. Kinuha ko ang aking cellphone na nakapatong sa ibabaw ng lamesa, na nasa harapan ko lang naman. Buti na lang at may wifi dito kaya naman nakakapag-video call na ako kay Selena. Hello girl. Tili niya pagkakita sa akin. Wow, sosyal ka na, may pa-video call ka pang nalalaman. Dati kasi ay hanggang chat lang ako sa kanya. Sayang kasi ang load kung gagawin namin ito. Only internet naman na dito sa bahay, kaya heto, malakas ang loob ko. Wait. Nasaan ka? Bahay lang. Bahay. Bakit parang ang laki? Siguro ay mayaman ang mga kumuha sa iyo. Ano, hindi ka ba nila sinasaktan? Nag-aalalang tanong niya. Hindi naman. Hindi pa naman actually. Hindi ko rin kasi alam kung bakit ako naririto. So, hindi ka katulong dyan, kagaya ng ipinagkakalat dito ng mga tito at tita mo. Umiling ako at natahimik ito. Hindi ka naman nila tinuturuan ng kahit na anong mga ilegal na gawain. Alam mo na, mga kalaswan. Hindi, walang ganon. Mabilis kong putol sa sasabihin niya. Ayaw ko kasing isipin na magiging ganon nga ang kahihinatnan ko. Kahit si Miko, ang sabi daw sa kanya ay pag-aaralan siya. Hindi nakaimik ang best friend ko, at nakatingin lang siya sa akin. Don't tell me ibinahay ka na ng kong. Sino man yan, bulalas niya.
Napaisip akong bigla, ibinahay nga ba ako ni Lucas? Pero hindi kami magkakilala, saka kung ganun man, bakit hindi naman niya ako inaangkin? Bes, sa tingin mo ba ay kaakit-akit ako? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Tanong niya sa aking nanlalaki ang mga mata. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin alam, ang pagnanasa sa'yo ng mga kapitbahay natin dito, lalo na ng mga binata. Buti na nga lang at nawala ka na dito dahil kung hindi, baka isang araw ay matagpuan na lang namin ang katawan mong wala ng buhay, matapos pagsamantalahan. Laway na laway sa'yo ang mga kalalakihan dito, grabe ka naman. Bulalas ko, totoo naman bes, kaya kung hindi ka man sinasaktan dyan ng sino mang nakabili sa'yo, ay manatili ka na lang dyan, at least sure ako na ligtas ka. Isa pa, isipin mo, pag-aaralan pa si Miko, na kahit ang sarili mong tita ay ayaw. May punto naman siya, kaya nga nasabi ko na rin sa sarili ko na kung may magagawa ako kay Lucas, basta kaya ko ay gagawin ko na rin, kahit na hindi pa niya ako takutin. Isang linggo pa lang ako dito, pero hindi pa niya ako sinaktan. Kaya pwede ko naman sigurong suklian ng kabutihan ang ginagawa niya para sa kapatid ko. Natapos ang kwentuhan namin ni Selena, dahil kailangan pa niyang mag-ready para sa pagpasok niya. Ako naman ay nanatili sa aking kinauupuan, hanggang sa matanggap ko ang tawag mula kay Lester na pinapupunta ako sa opisina ng boss niya. Mabilis naman akong kumilos, at inaasahan ko na matatagpuan ko doon si Lucas, ngunit si Lester ang bumungad sa akin pagpasok ko. Parang na-disappoint ako, pero hindi ko iyon pinahalata. Bakit mo ako pinapunta dito? Pakipirmahan ito. Tiningnan ko ang itinuturo niya bago dinampot at binasa. Maupo ka. Nasya ko naman din ginawa, at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Marriage application. Tanong ko sa lalaking kaharap ko na tumango at nakangiti. Ikakasal ako. Pinilapan ko at pinirmahan ang marriage application na binigay sa akin ni Lester. Wala din naman akong magagawa tapos noon ay umalis na ito, habang ako naman ay bumalik sa aming silid at nagsimulang mag-scroll sa social media. Ito na lang din ang pinagkakalibangan ko, dahil hindi naman ako makapaglaro sa cellphone kung hindi man niluma ng panahon, ay outdated naman. Candy Crush na lang ang pwedeng malero ang bagal pa. Makakapanood na rin ng short videos at mahilig ako sa mga nakakatawa. Sa kinakaharap ko ba naman, ay iyon na lang ang nakakapagpatawa sa akin bukod sa kumita ako ng 500 pesos sa loob ng isang araw. Sige lang ako sa pag-scroll, nang biglang may tumawag ng aking pansin. Anak ni Senator Contiveros, na si Martina, nakitang may kasamang lalaki na gumagawa ng hindi kaaya-aya. Sabi ng caption at wala naman sana akong paki doon, dahil hindi ko kilala ang anak ng senador at wala rin akong paki sa politika. Pero ang tumawag ng aking pansin, ay ang lalaking kasama ng babae at ang kanilang inagawa. Nasa hallway sila ng parang hotel, at akala mo sila lang ang tao doon dahil sige ang kanilang paghahalikan. Nakasandal ang babae sa dingding, habang ang kanyang mga binti ay nakapulupot naman sa baywang ng lalaki, na sige ang paghimas doon. At hindi ako maaaring magkamali dahil kahit saan ko tingnan at kahit outdated ang cellphone ko ay malinaw na si Lucas ang lalaking iyon. Nakaramdam ako ng sobrang lungkot, dahil akala ko ay ako lang ang No. Ipinilig ko ang aking ulo, upang tanggalin sa aking isipan ang kung ano mang pumapasok doon. Wala akong pakialam kung sino mang babae ang galawin ni Lucas, ang pagpasasaan niya. Mabuti nga iyon dahil hindi na siya magtatangkang angkinan ako, dahil nagagawa naman siyang mapaligaya ng iba. Pero kahit anong pagpapalubag ko sa aking kalooban, ay hindi pa rin mawala ang aking pagkainis. Naalala ko tuloy ang pag-fill out ko ng marriage application kanina lang. Ano yon? Gusto niyang makasal kami tapos may ibang babae pa siya. Yamot na sigaw ko sabay lapag ng aking cellphone sa kama. Hindi ko kayang ibato iyon, dahil wala naman na akong trabaho kaya wala na akong pambili, sa sobrang inis ko ay nagdesisyon na lang akong matulog, kahit na hindi pa ako nagla-lunch. Wala rin naman akong ganang kumain, at sino naman ang magkakaroon matapos makita yon. Hindi ko alam kung sa sobrang inis or antok, pero nakatulog talaga ako. Nagising na lang ako nang may kamay na marahang humahaplos sa aking pisngi, ngunit hinawi ko lang iyon at binaliwala, ilang beses pang
Ganun kaya naman dumilat na ako at mukha ni Lucas ang nakita ko. Sabi ng mga tauhan ko ay hindi ka raw nag-lunch. Parang ang sweet ng dating, pero dahil sa napanood ko kanina ay inirapan ko lang siya, at tinalikuran upang bumalik sa aking pagtulog. Ngunit nagalit yata ito sa ginawa ko, dahil bigla niya akong hinila paarap sa kanya at iniupo. Sa liit ko at laki ni Lucas, ay kayang-kaya niya talagang buhat-buhatin ako na parang sako ng bigas. Baka nga mas mahirapan pa siya sa pagbuhat doon kaysa sa akin, nakakapiranggot lang maliban sa aking dibdib. Don't turn your back on me, kapag kinakausap kita, Alexa. Masyado yata akong naging mabait sa iyo, kaya ginagawa mo kung ano ang gusto mong gawin, kahit na alam mong ikagagalit ko. Namumula ang kanyang mga mata at saka ko lang napansin na amoy alak siya. Uminom siya sa tanghaling. Tapat, magkaharap kami at nakatingala ako sa kanya, habang nakayuko naman siya sa akin. Nakaupo na si Lucas sa kama, kaya naman mas amoy na amoy ko ang alak mula sa hininga niya. Pero hindi iyon naging dahilan upang hindi ko ilabas ang inis ko. At ano, gusto mo salubungin kita ng bukas ang mga kamay, pagkatapos mong magpakasaya doon sa babae mo. Matapos mo akong pa-fill out in ng marriage application. Kumunot ang kanyang noo, matapos kong sabihin iyon. Sinong babae ang sinasabi mo? Don't tell me nagseselos ka. Bakit ako magseselos? Sino ka ba? Matanda ka na para pagselosan ko, ang dami-dami dyan na pwedeng magkagusto sa akin na kasing edad ko. Dir-diretso ang bunganga ko sa pagsasalita, at hindi na alintana ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. Huwag na huwag mo akong tatakutin tungkol sa ibang lalaki, Alexa. Sa lahat ng ayaw ko ay yung may ibang kumakalanter sa babae ko. Huli na nang mapansin ko ang pagtatadyos ng kanyang mga bagang, bago ako hinaklit palapit sa kanya at marahas na hinalikan. Hindi ako nakagalaw, at nanatili ang aking mga mata na nakatingin sa kanya, habang patuloy siya sa pagsakop sa aking bibig. Marahas at mapagparusa iyon ngunit nagugustuhan ko, dahilan upang tugunin ko iyon na naging dahilan, upang mas lumalim pa ang ginagawa niyang paghalik sa akin. Naramdaman kong umangat ang aking katawan mula sa kama, bago ko naramdaman ang matigas niyang harapan, na tumutusok na sa akin, dahil nakakandong na ako sa kanya ng paarap. May sariling isip din ang aking mga kamay, na hamagod sa kanyang matipunong dibdib. Amoy na. Amoy ko ang alak na nagmumula sa kanyang hininga, pero bakit hindi mabaho ang dating sa akin? Naramdaman ko ang bahagya niyang pagkagat-kagat sa aking mga labi na ginaya ko rin. Ang mga kamay ni Lucas, ay naramdaman ko na ring humahagod sa aking katawan, na nagbibigay palalo ng kilati sa akin. Tumigil kami sa paghahalikan, ngunit nanatiling magkalapit ang aming mga mukha. Ang aming mga labi ay may ilang milimetro lamang ang layo sa isa't isa, habang magkadikit ang tungki na aming mga ilong, at magkahinang aming mga mata. Bahagyang nakaawang ang aking bibig, naghihintay na muli niyang sakupin iyon, dahil gustong-gusto ko ang pakiramdam ng hinahalikan ni Lucas. Bahagya rin akong nakal-iyad at pilit na idinidikit sa kanya ang aking katawan. Gusto kong maramdaman ko siya ng buong buo. Naramdaman ko ang pagbuga ni Lucas ng hangin bago nagsalita. Huwag mo akong gagalitin, Alexa. Hanggat maaari ay iniiwasan kong mangyari iyon. Tapos ay tumayo ito kasama ako, sa kanya ako inilapag sa kama, at lumabas ng silid. Para akong tanggang naiwan sa aking kinauupuan, hindi makapaniwala na ganun lang iyon. Kung kailan init na ako ay bigla niya akong iiwan. Kahit na nasa ganun na kaming tagpo, ay nagawa niya pa ring tumigil at iwan ako. Bakit talaga ako naririto, kung wala man lang pala akong kadating-dating sa kanya? Napayuko ako para tingnan ang aking sarili. Nakalislas na ang aking t-shirt, at hindi ko man lang napansin na nakalag na rin niya ang aking bra. Ramdam ko rin ang pamamasa ng aking harapan. Ganun ako kabilas na bumigay sa kanya, at nakalimutan ang eksena sa video na napanood ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko, hindi ko akalain na ganito pala akong klase ng babae, na nadadala sa isang halik lang. Ito ba ang epekto ng mga pag-iwas ko sa mga lalaki noon? Dahil bago para sa akin, ang binibigay niyang pakiramdam, ay napakabilis kong naakit sa nakaliliyong sensasyong dulot ng pagdadaiti ng aming mga labi at balat. Natampol ko ang aking magkabilang pisngi. Araoy! Napalakas yata.
Pero okay lang, at least nagising ko ang sarili ko. No, hindi ako pwedeng magpatangay sa kanya. Wala siyang maidudulot na maganda sa akin, at mas lalong hindi niya ako kayang bigyan ng tahimik na buhay, na siyang pinapangarap ko. Tumayo ako sa kama at pumunta sa bathroom upang maglinis ng sarili. Magtutoothbrush na rin ako, para naman mawala na ang lasa ng alak na ininom ni Lucas, na kumapit na rin sa katawan ko. Pagkatapos ay nagpunta ako sa walk-in closet at nagpalit ng damit. Sinikap kong mawala ang anumang bakas ng naganap sa amin kani-kanina lang. Saktong kakaupo ko lang sa kama. Pagkatapos kong damputin ang aking cellphone nang biglang may kumatok. Pasok, sabi ko habang in-unlock ko ang aking cellphone. Pinapatawag na po kayo ni Sir Lucas sa dining hall. Tumingin ako kay Nati, at ngumiti sa katumango. Siya rin ang babaeng sumando sa akin noong unang araw ko rito, at kahit na hindi ito marunong ngumiti ay mabait naman ito. Lumakad na ako palabas ng silid, at sinundan siya hanggang sa makarating kami sa dining hall, kung saan naghihintay na si Lucas. Wala si Lester, siguro ay dahil lampas na ang oras ng tanghalian. Naupo ako sa usual seat ko habang nakatuon lang ang aking mga mata sa lamesa, at sa pagkaing nakahanda. Hindi nagdadasal ang kasama ko, kaya naman ginawa ko na lang iyon ng tahimik bago nagsimulang kumain, hindi ako umimik, at nararamdaman kong nakasunod lang si Lucas ng tingin sa akin. Anong ginawa mo habang wala ako? Biglang tanong ni Lucas. Bigla tuloy na udlot ang pagsubo ko ng pagkain, na nakatapat na sa bibig ko. Wala. Simpleng tugon ko nang hindi tumitingin sa kanya, saka ipinagpatuloy ang pagsubo. As in wala. Naniniguro pa talaga, wala naman akong magagawa talaga dito sa bahay niya. Gustuhin ko mang maglinis, ay hindi rin pumapayag ang mga katulong niya dahil sa takot sa kanya. Hindi rin naman ako makapaglibot sa paligid, dahil sa mga lalaking tauhan niya. Mamaya ay mga adik pa ang mga iyon, bigla na lang akong gahasain. Tumango ako bilang tugon, habang inunguya ang pagkaing kakasubo ko pa lang. Sana naman ay makahalata siya na ayaw ko ng kausap. Sa uulitin ay ayaw kong malalaman na nagpapalipas ka ng gutom. Tumango ulit ako sa kanya, seriously, ngayon naman ay umaakto siyang tatay ko. Ilang beses kong sasabihin na tumingin ka sa akin, kapag kinakausap kita. Galit ang tono ni Lucas, kaya naman sinikap ko nang humarap sa kanya na. Hindi ka babakasan ng kahit na anong ekspresyon. Nakatingin siya sa akin, at napansin ko ang pagbuntong hininga niya, kasabay ang pagbitaw sa mga kubyertos na hawak niya na tila nauubusan ng pasensya. Kinalas din niya ang dalawang butones ng suot niyang itim na long sleeve, saka ikanawit ang kanyang dalawang daliri sa leeg ng kanyang polo, sa pangatlong butones na tila niluluwagan iyon upang makahinga siya ng maayos bago nagsalita ulit. Kung may problema ka ay magsalita ka. Huwag kang manahimik dyan at pinaparamdam mo pa sa akin. Wala akong problema. Simpleng sagot ko at hindi naman si Lucas umimik, pero nanatiling nakatingin sa akin. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ko na sigurong ibalik ang atensyon ko sa pagkain ko. Nay na siguro ito dahil bigla siyang tumayo, at ibinato ang pinggang nasa harapan niya matapos niya iyong damputin. Napapitlag ako sa gulat, kasabay ng pagkaramdam ng takot kaya pinanatili ko ang aking paningin sa pagkaing nasa harapan ko. Narinig ko ang pagbuga ni Lucas ng hangin bago ako iniwan. Tinapos ko ang pagkain ko ng araw na yun habang sinisikap kong hindi ipahalata ang takot ko. Pagkatapos din nun, ay hindi ko na si Lucas pinansin, ngunit sumasagot ako kapag kinakausap niya. Cold treatment ang ibinigay ko sa kanya, lalo at hindi pa malinaw sa akin kung sino ang babaeng kasama niya sa video na napanood ko. 2 linggo pa ang lumipas, at naging ganun ang aming setup. Halos hindi kami magkapangita dahil iniiwasan ko na rin siya maliban sa oras ng pagkain. Ngunit madalas siyang wala at tulog na ako, kung umuwi kaya hindi naging mahirap sa akin ang hindi siya pansinin. Nag-request ako kay Lester na tawagan ako, para makausap ko ang kapatid ko na ginawa naman niya, at sa akin na siya tumatawag. Hindi ko alam kung talagang sinunod niya ako, o dahil wala lang ang amo niya. Pwede naman sigurong magkasama na kaming magkapatid sa iisang bahay, ngunit bakit kaya pinaghiwalay pa kami? Normal lang ang bawat maghapon na nasa kwarto lang ako hanggang sa gamabi na. Nakaka-boring pero ano ang magagawa ko?
Umalis si Lucas noong isang araw, at hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Hindi naman sa nag-aalala ako, pero syempre hindi ko maiwasang mag-isip, dahil kasama ko siya dito sa bahay. Kasalukuyan akong nagpapatuyo ng aking buhok gamit ang hair blower, habang iniisip ko kung saang lupalop ito nagpunta, nang biglang bumukas ang pintuan ng aming silid at pumasok si Lucas na susuray-suray, lasing. Napailing ako nang magtama ang aming mga mata, upang ipakita ang disgusto sa itsura niya, ngunit ngumiti naman ito ng ubod tamis. Sigurado ako nakanganga ang bibig ko ng mga oras na ito. Hi, baby. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi ni Lucas. Baby, sino naman kaya ang nakikita niya sa katauhan ko ngayon? Sinong baby ang tinutukoy niya? Galit ka pa rin, baby? Tanong ni Lucas, habang papalapit ito sa akin. Kinuha ko ang hairbrush matapos kong ailapag ang hair blower, saka ako nagsuklay. Ayaw kong mag-alaga ng lasing dahil nababahuan ako. Kaya nga inis na inis ako sa tiyuhin ko, sa tuwing umuuwi itong susuray-suray tapos ang tiyahin ko naman, ay akala mo dalagang kinikiliti ang harap, na parang excited kapag tinutulungan siyang maglakad. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong yapyusan mula sa aking likuran, kaya naman napatayo bigla. Lucas, galit kong sigaw habang tinatanggal ang kanyang mga braso na nakapulupot sa akin. Ang bango mo, baby. Nakiliti ako sa paghalik ni Lucas sa leeg ko. Nanindig ang mga balahibo at parang gusto kong sumandal sa kanyang matipunong dibdib. Yan ay kung hindi niya ako tinawag na baby, na sigurado akong kung sinong babaeng yon. Bitawan mo ako, Lucas, ano ba? Huwag ka nang magalit, baby. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako ang baby mo. Kung gusto mong humingi ng tawad sa kung sino man yun, puntahan mo, at huwag ako ang pagpraktisan mo. Wala naman akong ibang baby kung hindi ikaw. Baby Alexa, I'm sorry. Kausapin mo na ako. Napatigil ako dahil sa sinabi niya. Tama ba ang naririnig ko? Ang bango mo, baby. Miss na miss kita. Hindi mo lang alam kung gaano ko nang kagusto ang makauwi agad, dahil baka makakita ka ng kasing edad mo. Napatda ako sa sinasabi ni Lucas, habang sige ang ginagawa niyang pagsimsim ng aking leeg. Ano ba? Naman ito, hindi ako prepared sa sinasabi niya pati na rin sa ginagawa niya. Sinubukan kong makakawala sa kanya, ngunit grabe ang higpit ng pagkakapit ni Lucas sa kanyang kamay, kaya naman kahit nakakulong ako ngayon, sa kanyang mga braso ay hindi ako nasasaktan, dahil hindi naman direktang sa akin siya nakakapit. Lasing ka lang kaya tumigil ka na. Sabi ko pero sa mahinang tinig. Gustong-gusto ko ang pakiramdam ng pagkakadikit ng aming mga katawan. Naramdaman ko ang pag-amoy niya ng madiin sa aking leeg. Lucas, hindi ko na napigilan ang hindi mapaungol, nang maramdaman ko ang pagsipsip niya sa aking leeg. Nakakakiliti at kakaiba talaga ang sensasyong hatid noon sa buo kong pagkatao. Anong gagawin ko? Naitanong ko sa aking sarili. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento, at sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.